Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kanhi Pangulong Duterte mudagan pagkamayor sa Davao City ug incumbent Mayor Baste Duterte ang iyang vice-mayor. Kanhi mayor sa Cagayan de Oro City nga si Oscar Moreno at bangan pagkamayor ang incumbent mayor nga si Rolando Uy. Anak ni Manny Pacquiao nga si Michael Stephen Pacquiao magpapili pagkakonsehal sa General Santos City. Og DOH giawhag ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak nga mga estudyante. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gituldukan na ni Davao City 2nd District Councilor Javi Garcia Campos ang huhungihong labot sa iyang pagkalas sa hugpong sa taong lungsod human siya nag-file karong adlaw og Certificate of Candidacy pagka-congressman sa 2nd District ubo sa partido sa administrasyon nga Partido Federal ng Pilipinas. Samtang nag-file na sab sa iyang COC si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ano ang report ni Argil Relator? Nag-file na sa iyang Certificate of Candidacy si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte, isip re-electionist ubo sa local political party nga hugpong sa taong lungsod. Iyang authorized representative nga si Attorney Elijah Manuel Pepito ang nag-file og COC ni Kong Pulong, sanglit na adaw kini sa kauluhan. Gikumpirma ni Davao City 2nd District Councilor Javi Garcia Campos ang iyang pagkalas sa hugpong sa taong lungsod. Nag-file siya og COC pagka-congressman sa Davao City 2nd District ubo sa partido sa kasamtangang administrasyon nga Partido Federal ng Pilipinas. Ang trabaho sa ato ang mga kongresista, of course, is a lawmaking body and it's very important to be part of the majority. Mao'y rason na naghawa ko sa hupong, ibalhin sa Partido Federal ng Pilipinas. Hinoon, nagkaistorya na matod pa sila ni Davao City Mayor Baste Duterte labot sa iyang paghawa sa HTL. Miabot sa COMELEC Davao si Civil Service Commission Chair Carlo Alexi Nograles nga gidungog nga mudagan og taas ka posisyon sa Davao City. Apan ni uban lang matod pa siya aron magpakita og suporta sa ig-agaw nga si Councilor Campos. Sir, tatakbo kayo, sir? Tatakbo kayo file, sir? Pero tatakbo kayo, sir? Nag-file sab karong adlaw sa ilang COC, isip re-electionist si incumbent 1st District Councilor Luna Acosta, pagka 2nd District Councilor si Danilo Dayang Hirang, incumbent Councilor Diosdado Angelo Mahipos Jr., pagka 3rd District Councilor si Carmela Merquita. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Karong hapon lang nag-file na sa iyang Certificate of Candidacy si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, isip mayor sa Davao City. Atong sayro ng detalye na ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, lauman ang father and son Duterte tandem sa umaabot nga eleksyon. Human nag-file na sa iyang Certificate of Candidacy si former President Rodrigo Duterte pagka-mayor sa syudad sa Davao, samtang Vice Mayor ang daganan ni incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte. Mag-alas 4 karong hapon diyang niabot sa COMELEC Davao City Field Office ang mag-amahang Duterte. Nidiretso sila sa COMELEC 3rd District nga mo'y natahasang mudawat sa mga COC gikan sa Congressman, Mayor ug Vice Mayor. Taod-taod sabsulod sa opisina sa Election Officer ang duha. Paggawas nila, bit-bit na nila ang received copy sa ilang COC. Si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte mudagan pagka-mayor sa Davao City, samtang si Mayor Baste Duterte mudagan pagka-Vice Mayor. Si Davao City 1st District Councilor ang daganan sab the incumbent Vice Mayor J. Melchor Kitain. Si Barangay Buhangin Proper Kapitan Omar Duterte mudagan pagka-congressman sa 2nd District. Ania ang pahayag ni Mayor Baste Duterte. Sa nakita nato sa kadugay niya ng serbisyo diri sa Davao. So, and I believe dagan pag nalipay nibalik ko amahan pagka-mayor. So, nalipay ra pug ko nga kuan nga kaning mga tawhana, mga taga Davao, nalipay sila nga mubalik ang pinalangga nato ng former president o former mayor diri sa Davao City. Kita naman mo nga nagmayor ko, kita naman mo nag-vice mayor ko.
kita naman po mo nga nag-mayor akong amahan dere nga who's running for mayor now. So I believe more or less the same ra gyud na sa. And along with that, improvements na makita na mo kung unsay mulos tao as much as possible maningkamot ni nga mapaminawan na to tanan kung unsay ginapangayo unsay kinahanglan sa tong syudad ma-deliver gyud unta. Sara, wala kay kapugngan ang kadaghan sa mga supporters no nga nag-atang kaganina kay former President Duterte ingon man siyang anak nga si Mayor Baste no sila pag-file og COC. Sumala ni former President Duterte sa ambush interview to kaniya nga gusto pa niya ubuot pa niyang mo serbisyo sa katawhang Dabawenyo. Samtang no magpaabot ta sa mga umaabot ka adlaw ugma ang deadline sa filing of COC kun dunay mga changes samtang ugma lang sab kutob ang pwede nga dunay pagpuli no basta lang pareho og partido. Kana ang atong atangan. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Santang anda matud pa nga moatubang si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Quad Committee hearing sa Kongreso kalabot sa gingong extrajudicial killings nga gikalambigitan niini sa war on drugs operations ubos sa iyang administrasyon kaniadto. So you're going to appear, Mayor, Sa Congress? Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Andam sa matud pa nga moatubang o mutabang ang kanhi Pangulo sa mga sundalo ug pulis nga nag-atubang og mga reklamo ilabi na kung ginahimo lang matud pa nila ang ilang trabaho. Lakip kanila miatubang na sa pagdungog sa Kongreso sa managlahing isyu. They will have my support on legally. Iko-consult ako sa mga abogado. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon. Usa ka low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility ug usa ka bagyo sa gawas sa nasod ang ginamonitor sa Pag-asa. Ulhing nasiplatan ang bagyo sa gawas sa PAR sa gilayong kapin 2,000 kilometers gikan sa sidlakan sa extreme northern Luzon. Sumala sa Pag-asa, ubos ang tsansa niini nga mosulod sa PAR kay padulong sa amihanang kasadpan ang lihok niini. Samtang ang LPA sulod sa nasod naa sa kasadpan sa Coron, Palawan. Ubos sab ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Apan magpaulan kini ug ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa dakong bahin sa nasud lakip sa Mindanao. Duna sa easterlies ug localized thunderstorms nga magdala og daot nga panahon sa ubang bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa nga ulanon ang pipila ka bahin sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen. Busa magbantay gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap, live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Anak ni kanhi Senador Manny Pacquiao nga si Michael Stephen Pacquiao musabak na sa politika diyang nag-file og COC isip konsehal sa General Santos City. Samtang incumbent Vice Mayor sa Jensan at bangan ang mayor sa syudad karong eleksyon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gikuyugan ni World Boxing Champion ug kani Senator Manny Pacquiao ug ang iyang asawa nga si Jinky Pacquiao ang ikaduhang anak nga si Michael Stephen Pacquiao sa buwatan sa COMELEC sa General Santos City sa pagpile niini og Certificate of Candidacy niadtong Sabado sa buntag. Mukandidato si Michael isip konsehal sa syudad ubos sa People's Champ Movement. Sumala kay Michael, wala kunoy impluwensya ang iyang pamilya sa iyang desisyon nga mosulod sa politika. I wanna say na don't think about family, my family, or my influence sa pamilya. Think about me and my heart and my intention. My intention is clean, so and in good faith. Plano ni Michael nga i-develop ang sports lakip ang pagtabang sa mga student athlete ug trainer. Ang plano ko po is more
especially in sports, I'll focus on that sa sport. Helping the athletes, student athletes and trainers, more sports facilities, and create laws that will corroborate health and sports. 22 anyos si Michael og nakahuman og high school education sa usa ka international school og nagpursue sab siya og career sa music. Kaatbang ni Michael ang uban pang nagfile og COC isip konsehal sama ni re-electionist Jonathan Blando og attorney Ramon Monching Milyesa ubos sa partidong Regional Communities Reforms Initiatives. Dungan sab sa pag-file ni Michael og COC sa mong adlaw ang iyaan og incumbent mayor nga si Lorelie Pacquiao nga mudagan balik pagka-alkalde ubos sa PCM party. Samtang makaatbang ni Mayor Pacquiao ang incumbent vice mayor niini nga si Rosalita Nunez. Human nagfile sab og COC isip mayor ubos sa Regional Communities Reforms Initiatives kon RCRI party. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak, One Mindanao. Parayon karon na pag-awhag sa Department of Health ngadto sa mga ginikanan nga dili mahadlok nga pabakunahan ang ilang mga anak. Giangko ni DOH Undersecretary Abdullah Dumama Jr. nga doon nagihapoy pipila ka mga ginikanan nga dili ginapabakunahan ang ilang mga anak. Kinitungod sa dili musalig sa bakuna sa gobyerno. Sumala ni Dumama nga walay angay kabalakan ang mga ginikanan tungod epektibo ang maong mga bakuna. Dugang pa sa ahensya nga normal nga dunay pipila ka mga nabakunahan nga makasinati og side effects. Kini matud pa ang nagunang hinungdan sa paglusad sa bakuna eskwela o school-based immunization program aron tanang kabataan mabakunahan ug maproteksyonan. Alang sa ubang motorista, pagpatubil na daan kay musaka og kapin piso ang presyo sa diesel ugma October 8. Doon na say pagsaka sa presyo sa kerosene, hinon walay paglihok sa presyo sa gasolina. Sa ikatulong sa gungson simana, nagadako ang usbaw sa presyo sa diesel kung asa sugod ugma October 8, 1 peso and 20 centavos ang isaka kada litro niini. Kahinumduman nga niadtong September 24, misaka og 20 centavos ang kada litro sa diesel nga gisundan sa 90 centavos kada litro sa miaging simana. Ulahing nag-rollback ang presyo sa diesel niadtong September 17 nga anaa sa 1 peso og 30 centavos matag litro. Samtang misaka sab ang presyo sa kerosene ngadto sa 70 centavos matag litro. Hinuon nagpabilin ang presyo sa gasolina. Sumala sa Department of Energy ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa posibleng pag-atake sa Israel sa oil infrastructure sa Iran ug kadaot nga dala sa Hurricane Helen ngadto sa Southeast US. Giklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 nga padayon ang ilang pagpangita o pamaagi aron masolusyonan ang kakulang sa mga nagabiyahing pampublikong transportasyon sa Davao City, ilabi na panahon sa ting-ulan. Sumala pa ni Nonito Llanos III, ang Regional Director sa LTFRB 11 nga base sa inisyal nga datos sa ahensya, mukabat na sa 30% ka mga PUV ug BOJ ang wala na mag-renew sa prangkisa ug wala na mo biyahe sa syudad. Tungod nini hugot ang pakig-alayon sa ahensya sa lokal nga kagamhanan sa Davao alang sa pagbutang og dugang transportasyon gawa sa peak hours augmentation bus system. Aminado si Llanos nga nakaapekto na sa mga commuter sa syudad ang kakulang sa mga nagabiyahe nga jeep. Ilabi na panahon sa peak hours ug dunay mahitabong pagdaot sa panahon nga moresulta sa baha. Samtang masaligon sab si Llanos nga mosalir ang mga units ilalom sa Davao Public Transport Modernization Program bisan sa mga pagbaha sa kadalanan sa syudad. Hinon giklaro sa ahensya nga ana-ana sa national level ang desisyon alang sa katumanan sa DPTMP luyos sa kaandam gikan sa Davao LGU. Internet Transaction Act planong pakusgan sa Department of Trade and Industry aron malikayan ang mas scam ang mga konsumante ilabi na sa mga online shopping platform. Ani report. Expectation versus reality. Kini ang sagad sa mga reklamo sa pipila ka mga customer nga naga-order sa online shopping platforms. Gani, pipila sab kuno ka reklamo ang nadawat sa Department of Trade and Industry 10 sa mga cash on delivery transactions nga dili mahatod sa customer. Kini matud pa, usa ka pagsupak sa Republic Act 7394 o Consumers Act of the Philippines. Gani gibutyag ni Attorney Jose Edgar Duoy, ang co-chairman sa City Price Coordinating Council sa Cagayan de Oro, nga katungod sa usa ka customer nga ablihan ang iyang gipa-deliver nga parcel aron masuta ang sulod niini una kini bayaran. One of the rights
right to information, right to nana diya sa katungod sa consumer rights. Dili man pwede magpalit ka 1,000 ang i-deliver 500 ra. So saan mo kay malo unless abrihan nimo ang parsay. So, legal na. Sumala sa DTI 10 nga aduna nay balaod nga magprotekta sa katungod sa mga online seller o online customers. Kini ang Internet Transaction Act usa ka balaod nga mag-regulate sa tanang e-commerce platform sa syudad. Dugang pa sa DTI nga ginahulat na lang nila karon ang implementing rules and regulation aron hingpit na kining mapatuman. Kana pong delay sa delivery of mga parcel. So covered na siya. So hopefully we will have that kay since we are promoting the digitalization and e-commerce, no? So we also have to protect the consumers and also ang merchant. Giawhag sa DTI ang katawhan nga nakasinati og scam transaction sa mga online shopping platforms nga mobisita sa ilang buhatan aron mahatagan og tukmang aksyon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Ni arangkada sa team standings ang Letra Knights ug San Beda Red Lions sa ilang kadaugan sa NCAA Season 100 basketball games ni adtong Sabado. Misa ka sa pwesto sa team standings ang Letra Knights dihang gipildi ang LPU Pirates sa dula niadtong Sabado 78-66. Gani ni bana tong punto si Kevin Santos sa iyang double-double performance ug nakakuha og 17 points, 11 rebounds ug 3 blocks aron makabot ang ilang ikaunom nga daog sa NCAA Season 100. Samtang nahimong kulbahinam ang dula sa San Beda Red Lions ug Perpetual Altas kung asa nanguna pa ang Altas sa halftime ug hapit masayang ang double-digit lead sa Red Lions versus Altas. Apan mi arangkada ang San Beda Red Lions sa hinapos sa dula hangtod makuha ang kadaugan 63-62. Dakong tabang ang mga puntos ni Jomel Puno nga milabay og 16 points ug 8 rebounds. Samtang may tabo na ugma ang finals rematch tali Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions sa Mall of Asia Arena alang sa triple header sa paghuman sa first round sa NCAA Season 100 sa alas 12:30 sa hapon nga makita sab sa GTV ug Heart of Asia. Apan una kana magsangka ang nag-una sa team standings nga Binil Blazers batok JRU Heavy Bombers sa alas 11 sa buntag ug EAC Generals versus San Sebastian Golden Stags sa alas 5 sa hapon ug makita sa Heart of Asia. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte subling magpapili pagkamayor sa Davao City ug ang anak nga si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte ang iyang bise. Usa ka bishop ang mudagan usab pagkamayor sa Dakbayan. Ani report ni John D. Esteban. Of course, Mayor kayo. Mao kini atubag ni former President Rodrigo Duterte kalabot sa pangutana kung mudagan ba siya alang sa 2025 national and local elections. Ginalantaw ang Duterte tandem sa Davao City. Gumikan sumala sa kanhi presidente, subli siyang mudagan pagkamayor kung kana daw ang gusto sa tao. Ang anak nga si incumbent Mayor Sebastian Duterte daw ang iyahang vice mayor. So, is it a public clamor? Yes. Among sa media? Yes, Mayor. Is the media's sentiment now reflect the yes, of community ano? Yes, of course. Gusto ng tao ibig sabihin? Yes, yes. Sige, mayo tayo. Mayor Baste and What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Wala na matud pa siya'y plano mudagan sa national position tungod sa iyahang edad. Apan daan na niyang gisulti nga retired na siya sa politika kay dili na kaya sa iyahang lawas. I think that at my age 73, I think that at my age 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Ugaling subling mudagan gyud pagkamayor ang amahang Duterte, makaatbang niini ang usa ka bishop.
Siya ang founder sa Christ the Healer International Missions Movement nga si Rodolfo Rod Cobos nga nag-file sa iyang COC niadtong Sabado isip independent candidate. Buot matud pa niya og kausaban sa syudad ug bisan kuno nga mga dagko nga politiko ang iya makaatbang. Anda matud pa niya kining atubangon. Kahinumduman nga kapinduha ka dekada nang gidumalaan sa mga Duterte ang Davao City. Wala akong against sa kanila. Kapit si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may kaila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausaban. Libreng edukasyon o hospitalization sa Southern Philippines Medical Center ang pipila sa iyahang plataporma. Bisi niya ang kanhi empleyado sa City Government of Davao nga si Rodora Barcena. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Kanhi Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno magpapili pag-usab isip mayor sa Cagayan de Oro City ug mahimong kaatbang sa iyang dating kaalyado nga si incumbent Mayor Rolando Uy. Ani ang report. Hingpit na nga nagduso sa iyang kandidatura si kanhi Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Kauban ang running mate niini nga si kanhi Cagayan de Oro City Councilor Zaldi Ocon. Kinsa buot magpapili isip Vice Mayor sa syudad. Kompleto sab ang ilang mga konsihal. Gikan sa una o ikaduhang distrito sa syudad. Nagduso na sab sa iyang kandidatura sa ikaduhang termino si Cagayan de Oro City 1st District Congressman Lordan Suwan. Silang tanan kanaubos sa Partido Padayon Pilipino. Samtang nagduso na sab sa iyang kandidatura sa ikaduhang termino si Misamis Oriental Governor Peter Onabia. Kuyog niya ang kaalyado niini nga si Misamis Oriental 2nd District Congressman Yevgeny Vincente Bambi Imano nga buot sab magpari-elect sa ikaduhang termino. Si Onabia ug Imano midagan ubos sa koalisyon sa paglaom og Padayon Pilipino. Nagduso sab sa iyang kandidatura alang sa ikatulong termino si El Salvador City Mayor Edgar Lignes. Vice Mayor niini ang kanhi kaatbang sa politika nga si Agripino Loloy Estrada kinsa kasamtangang kapitan sa barangay Taytay sa El Salvador City. Samtang mahimong kaatbang ni Mayor Lignes ang kasamtangang Vice Mayor sa syudad nga si Vice Mayor Mark William Macmactan kinsa anak sa kanhi mayor sa syudad. Sa Upol, Misamis Oriental, magpapili pag-usab ang incumbent mayor nga si Attorney J. Francis Bago. Lakip ang incumbent Vice Mayor nga si Vice Mayor Danilo Vox Daroy. Ubos sa paglaong party ni Governor Peter Onabia. Kauban sa dila nga nagduso sa COC ang 8 ka mga miyembro sa Sangguniang Bayan. Ugmang adlaw matapos na ang filing of certificates of candidacy ug sumala sa COMELEC hangtod alas 5 sa hapon lang ang ilang pagdawat. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nag-file na sab og certificate of candidacy ang mga mokandidato pagkakonsehal sa Davao City nga miyembro sa hugpong sa taong lungsod ug PDP laban. Sa 1st District, nag-file sa ilang COC ang anak ni incumbent Councilor Edgar Ibuyan nga si Ragde Ibuyan ug ang apo ni incumbent Councilor Pilar Braga nga si T. Corsina. Samtang magpapili balik sila si Bonz Andre Militar, Temujin Tec Ocampo, Pamela Librado ug Jessica Bungguyan sa 1st District sa Davao City. Re-election ni sub isip councilor sa 2nd District sila si Al Ryan Alejandre, Louis John Bungguyan, Richlyn Hustol Bagilod ug Jonard Dayap. Mudagan sab nga konsehal sa 2nd District ubos sa PDP laban sila Jimmy Dureza, Barangay Lasang Chairman Alan Simuag, Barangay Kapitan sa Panakan nga si Dose Apostol ug si Maha Enriquez. Samtang mudagan isip konsehal sa 3rd District sila si Alberto Ungab, Rodolfo Mandem, Ramon Bargamento II, Jose Mari Baluran, Mirna Dalodo Ortiz, Trisha Villafuerte, Antoinette Principe, Bayhundra Cassandra Dominic Advincula o Rachel Zozobrado ubos sa HTL. Samtang sa PDP laban sila Carmelo Clarion, Jose Mari Bernardo Baluran ug Lorenzo Benjamin Baluran. Usa ka taas nga opisyal sa rebelde New People's Army ang nadakpan sa kasundaluhan sa Tagum City sa Davao del Norte. Balhog sa prisuhan human nga nadakpan sa Eastern Mindanao Command pinaagi sa 10th Infantry Aguila Division ang usa ka top-ranking communist NPA terrorist atol sa Joint Law Enforcement Operation sa Purok Magkinong, Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Sa impormasyon sa GMA Super Radio Davao sa East Mincom, giila ang dinakpan sa mga alias nga Dani, Ampong,
Kasimon, kinsa nagsilbi isip Second Deputy Secretary ug Executive Committee Member sa Southern Mindanao Regional Committee kon SMRC. Mag-atubang siya og patong-patong nga mga kasong pagpatay, kidnapping, serious illegal detention, robbery with violence ug attempted homicide. Pito ka pasahero ang samdan human na aksidente ang gisakyang jeep sa Iligan City. Driver sa jeep miikyas human sa insidente. Samdan ang 7 ka pasahero human na maaksidente ang gisakyang jeep sa barangay Maria Cristina sa Iligan City pasado alas 12 sa udto niadtong Sabado. Sa investigasyon sa kapulisan, nagabiyahe ang jeep niadtong panahona dihang kalit kining ni swerve padulong sa tuo sa pakurbada o pabahada nga bahin sa kalsada. Taod-taod pa naigo kini sa usa ka gamayng bungtod sa lugar ug didto na mitakilid. Samdan ang tanang 7 ka pasahero nga gilangkuban sa 2 ka lalaki ug 5 ka babae kun asa duha niini ang mga senior citizens ug daling gidala sa ospital. Apan miikyas ang driver human sa insidente. Hinuon adunay nakit-an ang kapulisan nga ID sa driver nga anaa sa jeep. Ginapangita na sa kapulisan ang maong driver. Posibleng kasuhan kini og reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Padayon ang investigasyon sa insidente. Gitayog og magnitude 4.3 nga linog ang lungsod sa Lupon, Davao Oriental kaganinang buntag. Pasado alas 9 kaganinang buntag na sinati ang magnitude 4.3 nga linog sa Lupon, Davao Oriental. Sa impormasyon gikan sa PHIVOLCS, tectonic ang maong pagtayog nga dunay kalawmon nga 16 kilometers. Nabati sab ang intensity 1 sa Davao City, Digo City sa Davao del Sur ug Banay-Banay sa Davao Oriental. Hinuon walay laumang danyos ug aftershocks sa maong linog. Anaa sa 1,400 ka participants nga magbanay ug maghigala ang misalmot sa Davao City Family Fun Run Plus 1 nga gipahigayon ni adtong Sabado. Ang maong Family Fun Run gipangunahan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga gipahigayon sa Coastal Road sa Bagoa Playa, Davao City. Katambayayong niini ang Davao City LGU guban pang partner agencies. Gisalmutan niini ang 3K ug 5K categories alang sa individuals, groups ug families. Kini ang nahimong culminating activity alang sa week-long celebration sa Family Week. Ang maong Family Fun Run pagpakita sa kalig-on sa matag pamilya sa syudad sa pag-atubang sa bisan unsang pagsulay sa kinabuhi. Gidugang ni Mrs. Elaine Torculas sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang kaimportante sa preparasyon aron walay sagabal sa matag partisipante nga bugtong hunahunaon ang pag-enjoy sa pagdagan uban ang pamilya. Mga kapuso, 79 days na lang, una ang Pasko. Bo kato mo kaling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.